Hello guys! Sa video na ito, ating ibubuod ang 2023 action thriller movie na may pamagat na Kill Boksoon. Bago natin simulan, hihilingin ko muna sana na mag-subscribe na kayo at i-hit nyo na din ang notification bell, para lagi kayong updated pag nag-upload pa tayo ng mga ganitong klaseng palabas. Marami pong salamat! Magsisimula ang pelikula sa isang pulong ng mga hitman ng isang kumpanyang tinatawag na MK Enterprise, na pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Cha Min-kyu o Chairman Cha. Sa pulong na ito, gumawa si Chairman Cha ng tatlong panuntunan para sa kanyang mga miyembro. Una, hindi ka dapat pumatay ng mga menor de edad. Pangalawa, dapat ka lang kumuha ng mga trabahong pinapahintulutan ng iyong kumpanya. Ikatlo, dapat mong gawin ang mga trabahong pinapagawa ng iyong kumpanya. Kung hindi nila susundin ang panuntunang ito, mapapaalis sila sa kumpanya. Ipapakilala sa atin ang pangunahing karakter ng pelikulang ito, isang solong ina na nagtatrabaho bilang hitman na nagngangalang Kill Boksoon. Isang araw, itinalaga si Boksoon na patayin ng isang yakuza na nagngangalang Shinichiro Oda. Sa kanyang misyon, sadyang hindi siya pinatay ni Boksoon, sa halip ay inanyayahan niya itong lumaban sa kadahilanang gusto niyang lumaban ng patas. Binigyan siya ni Boksoon ng samurai sword at palakol naman ang kay Boksoon. Naganap ang labanan sa pagitan ng dalawa, at sa gitna ng laban, nagawa ni Oda na lubusang madaig si Boksoon. May kakayahan si Boksoon na hulaan ang laban. Sa laban na iyon, nakita niya ang kanyang pagkatalo at ayaw niyang mangyari ito. Nakiusap siya kay Oda na palitan ang kanyang sandata, kaya pumayag naman si Oda. Gayunpaman, nalinlang siya ni Boksoon dahil sa halip na makipaglaban ng patas ay binaril niya si Oda sa ulo. Kinabukasan, ang pagkamatay ni Oda na pinuno ng yakuza ay ipinalabas sa TV, at masaya si Min-kyu nang makita niya ang balita. Sinabing nagawa ni Boksoon ng maayos ang kanyang trabaho. Gayunpaman, hindi masaya ang kanyang kapatid na si Min-hee, dahil naiinggit siya sa husay ni Boksoon sa pagbatay. Sa gabi, nagsama-sama sila Boksoon at iba pang miyembro ng hitmen, at sa pulong, tinanong ng isa sa kanila kung magkano ang sahod niya. Pagkatapos malaman ng malaking bayad na nakuha niya, hindi na nagulat ang lahat dahil si Boksoon ang pinakamamahaling hitman sa MK. Kinabukasan, pumunta si Boksoon sa opisina para makipagkita kay Chairman Cha, ngunit pagdating niya doon, nakipagkita siya kay Min-hee. Kasabay nito, isang bagong miyembro na nagngangalang Young-ji ay nakikipaglaban sa isang lalaki. Lumalabas na ang laban ay isang ehersisyo upang ma-enhance ang kanilang mga kakayahan. Si Boksoon na kadarating lang doon, ay tinanggap ng lahat ng miyembro, at sinabi ni Min-hee na si Young-ji ay maaaring maging kahalili ni Boksoon, dahil napakahusay niyang makipaglaban. Pagkatapos ay hiniling ni Min-hee kay Boksoon na makipag-duel kay Young-ji. Tumanggi si Boksoon noong una, ngunit nang sabihin ni Min-hee na mas magaling si Young-ji kaysa sa kanya, pumayag siya sa duel. Sa duel, kumuha ng marker si Boksoon bilang kanyang sandata, habang si Young-ji ay armado ng kahoy na kutsilyo. Nanalo si Boksoon sa duel at pinatahimik si Min-hee, na ipinahayag na siya pa rin ang pinakamahusay. Pagkatapos noon, nakilala ni Boksoon si Chairman Cha. Para sa susunod na assassination mission, inalok ni Chairman Cha si Boksoon ng opsyon na pumili ng isa sa dalawang sobra. Sa pagkakataong ito, ang misyon ay may ranggo sa Class A, ang pinakamataas na misyon para sa isang hitman. Pagkatapos pumili ng isa sa mga sobra, nagulat si Boksoon na itinalaga siyang pumatay ng isang batang lalaki, ngunit sinabi ni Chairman Cha na ang binata ay nasa hustong gulang na at ito ay mula sa isang mayamang pamilya. Di nagtagal, nakatanggap si Boksoon ng tawag mula sa paaralan, na nagpapaalam sa kanya na ang kanyang anak na si Jae-young ay nakipag-away at nasaksak ang isang estudyante. Nagmamadali siyang pumunta sa paaralan nang marinig ang balita. Pagdating niya doon, sinabi kay Boksoon na hindi malaman ng paaralan ang dahilan kung bakit sinaksak ni Jae-young ang kanyang kaibigan, dahil nanatiling tahimik lang si Jae-young, siya ay maaaring mapatalsik sa paaralan. Pagkatapos ay tinanong ni Boksoon ang kanyang anak na babaeng si Jae-young kung bakit niya sinaktan ang kanyang kaibigan, at sumagot ito na balak niyang patayin ang kaibigan niya. Dahil dito, nakaramdam ng galit si Boksoon, ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Sa kabilang banda, ang mga pinuno ng bawat kumpanya sa ilalim ng MK ay nagdaraos ng pulong. Sa pagpupulong, natuklasan nila na mayroong isang biktima ng pagpatay na maaaring ginawa sa labas ng utos ng kumpanya at ang salarin ay maaaring miyembro ng isa sa kanilang mga tauhan.
Nang marinig iyon, binigyang diin ni Chairman Cha na kung ang salarin ay mga tauhan ng MK, handa siyang tanggapin ang kahinatnan, sa pamamagitan ng paghatol sa kanya na pugutan ng ulo. Samantala, patuloy na nagtatanong si Bok Soon kung bakit sinaktan ni Jae Young ang kanyang kaibigan, ngunit pinili pa rin ni Jae Young na manahimik at lumayo sa kanyang ina. Sa takbo ng kwento, naghanda si Chairman Cha na sumama sa isang paglalakbay sa ibang bansa. Bago siya umalis, sinabi niya kay Bok Soon na sasamahan siya ni Young Ji sa kanyang susunod na misyon. Kinagabihan, sinimulan ni Bok Soon at Young Ji ang kanilang misyon, sa pamamagitan ng paglusot sa apartment ng biktima. Matapos mawala ng malay ang binata, naghanda si Young Ji na patayin ang lalaki, ngunit bago yon, tinuruan ni Bok Soon si Young Ji ng paraan kung paano gagawing parang nagpakamatay ang target. Sa sandaling iyon, natuklasan ni Bok Soon ang katotohanan, na ang taong papatayin niya ay anak ng isang ordinaryong tao na tatakbo bilang punong ministro, na humantong sa hindi niya pagpatay sa kanya, dahil ang lalaki ay walang puso para patayin ang sarili niyang anak. Kalaunan ay nakarating si Chairman Cha sa Russia sa paghahanap ng kanyang target. Pagkalipas ng ilang sandali, nakipag-ugnayan sa kanya si Bok Soon na nagsabing nabigo siya sa kanyang misyon. Sa puntong iyon, tila hindi makapaniwala si Chairman Cha, paano ngang isang tulad ni Bok Soon ay mabibigo sa kanyang misyon. Para kumbonsihin si Chairman Cha, sinabi sa kanya ni Young Ji na kasalanan niya rin ang kabiguan na ito. Gayunpaman, hindi pa rin naniniwala dito si Chairman Cha at sa tingin niya ay nilabag ni Bok Soon ang mga panuntunan, sa pamamagitan ng pag-iwas sa kanyang mga tungkulin. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, biglang dumating ang mob boss, target ni Chairman Cha, kaya pumasok si Chairman Cha at pinatay silang lahat. Si Bok Soon, na nakarinig ng pagpatay mula sa linya ng telepono na hindi pa na-off ni Chairman Cha, ay nagnais na i-extend ang kanyang kontrata sa MK kahit na dati niyang balak magretiro. Sa pag-renew ng kanyang kontrata, nagbigay siya ng isang kondisyon, na walang sino man ang maaaring magpatuloy sa gawain na hindi niya nagawa, at si Chairman Cha ay sumang-ayon sa kondisyon dahil siya ang kanyang pinakamahusay na empleyado. Pagkatapos makumplito ang kanyang misyon, sinabihan ni Chairman Cha ang kanyang kapatid na babae, na isara ang kaso ni Bok Soon at maghanda din ng extension ng kontrata nito. Galit si Min Hee na marinig ang desisyon ng kanyang kapatid, dahil sa tingin niya ay maaaring makaapekto ito sa reputasyon ng kumpanya. Gayunpaman, nanatili si Chairman Cha sa kanyang paninindigan upang isara ang kaso. Pagkatapos ay nag-flashback ang palabas sa nakaraan. Noong panahong iyon, papatayin sana ni Chairman Cha ang isang lalaki, ngunit biglang dumating ang anak nitong babae, na lumalabas na si Bok Soon. Hindi inaasahang gusto din ni Bok Soon ang kamatayan ng kanyang ama, pagkatapos ay sinipa niya ang upuan na umaalalay sa kanyang ama, na naging dahilan ng pagkamatay nito nang wala sa oras. Nang makita iyon, si Min Kyu ay parehong nagulat at namangha, at ginawa niyang assassin si Bok Soon. Balik tayo sa kasalukuyan. Sa wakas ay ibinunyag ni Jae Young ang dahilan kung bakit niya sinaktan ang kanyang kaibigan, sinabi niyang madalas siyang binubuli ng kanyang kaibigan, at pagkatapos ay hiniling ni Bok Soon kay Jae Young na sabihin sa kanya ang lahat. Kalaunan ay sinabi ni Jae Young na ang biktima na si Chol Woo, ay lihim na kumuha ng larawan ng kanyang paghalik sa kanyang kaibigang si Sora. Si Chol Woo na matagal nang may gusto kay Jae Young, ay nagbanta na ikakalat ang larawan, kung hindi siya liligawan ni Jae Young sa loob ng isang buwan at pagkatapos ng isang buwan ay sisirain niya ang kanilang relasyon na para bang siya ang nakipaghiwalay kay Jae Young. Nang malaman ito ni Jae Young, tinanggihan niya ang alok nito at sinaksak niya ito ng gunting. Matapos marinig ang kwento ni Jae Young paanong hindi madudurog ang puso ng isang ina sa pagkakaalam na ang kanyang anak ay tomboy, lalo na nang sinabi ni Jae Young na siya ang lalaki sa karelasyon nito. Samantala, pumunta si Min Hee sa isa sa mga hitmen na nagngangalang Hisang, para bigyan siya ng tungkulin na ipagpatuloy ang nabigong kaso ni Bok Soon. Nang walang pagdadalawang isip, sumang-ayon si Hisang, hindi pa banggitin na magiging tanyag ang kanyang pangalan sa pagsasagawa ng pinakamataas na misyon o A-level na gawain. Samantala, si Young Ji, na tinanggal sa kumpanya dahil sa pagkabigo sa kanyang trabaho ay pumunta kay Bok Soon. Nang malaman na tinanggal si Young Ji, inaliw siya ni Bok Soon at sabay silang kumain. Maya-maya, dumating ang iba pang mga miyembro at sinabing tumaas na si Hee-sun sa A-rank, at nang marinig ang balitang iyon, napagtanto ni Bok Soon na may mali, at tama ang kutob niya. Sa mismong sandaling iyon, tinawagan sila ni Min Hee at inalok sila ng trabaho para patayin si Bok Soon.
Walang pagdadalawang isip, pumunta sila kay Boksun, kasama ang tindero. Sa laban, sa huli ay pinili ni Yongji na patayin si Boksun, kaya naganap ang isang matinding laban, ngunit nang malapit nang mapatay si Boksun, inalalayan siya ni Yongji, at nagawa nilang tapusin ang lahat ng kanilang mga kalaban. Pagkatapos ng insidente, sinabi ni Boksun sa mga tagapaglinis na dalhin ang mga bangkay. Pagkatapos ay itinanong niya ang dahilan kung bakit siya tinulungan ni Yongji. Kalaunan ay sinabi ni Yongji na ginawa niya ito para lang mabuhay, pakiramdam niya ay mas mataas ang kanyang pagkakataong mabuhay kasama si Boksun. Maya-maya, tumawag si Jae-young at nagtanong kung kailan siya uuwi. Kalaunan, dumating si Chairman Cha. Galit na galit si Cha Min-kyu dahil alam niyang pinatay ni Boksun ang kanyang mga miyembro at maaari silang masira nito. Sa kabutihang palad, nandoon si Yongji, at ipinaliwanag niya na kagagawa nito lahat ni Min-hee na inutusan niya ang mga hitmen na patayin si Boksun. Pagkatapos ay binalaan ni Chairman Cha si Boksun na ang napatay niya ay anak ng boss ng gangster ng kanyang kumpanya, at sinabihan ni Cha Min-kyu si Boksun na umuwi at hilingin siyang pumunta sa kumpanya kinabukasan, ngunit tumanggi si Boksun, kaya kailangan niyang labanan si Min-kyu. Ang pinagkaiba ni Boksun sa iba pang hitmen ay nahuhulaan niya ang mga mangyayari sa kanya, kaya sa pakikipaglaban niya kay Min-kyu, nakita ni Boksun na matatalo siya ni Min-kyu. Sa huli, sinabi niya na pupunta siya sa opisina at ire-renew ang kanyang kontrata. Di nagtagal, pagkaalis ni Boksun, hiniling ni Chairman Cha kay Yongji na huwag sabihin kahit kanino ang tungkol sa bagay na ito, ngunit nang mangako si Yongji, pinatay siya nito. Pag-uwi niya, si Boksun ay pinagalitan ng kanyang anak na babae na labis na nag-aalala dahil hindi niya sinagot ang kanyang telepono. Ngunit mula sa insidenteng ito, nagsimulang maging mas malapit ang relasyon ng mag-ina at ng anak na babae, habang iniisip nila ang kanilang kawalan ng katapatan sa isa't isa. Gayunpaman, kailangan pa ring magsinungaling ni Boksun tungkol sa kanyang trabaho para sa ikabubuti ng kanyang anak. Kinabukasan, ang mga boss ng gangster na nalaman na pinatay ang kanilang mga tauhan ay nagsagawa ng pulong para talakayin ang bagay na ito. Gusto nilang marinig ang mga dahilan ni Chairman Cha para sa insidente, at gumawa pa sila ng pahayag na si Chairman Cha ay sangkot sa pagpatay sa kanilang mga tauhan. Sinisikap ni Chairman Cha na ipagtanggol si Boksun, na sinasabi na napilitan si Boksun na patayin silang lahat dahil siya ay inatake noong una. Hindi naniwala si Mr. Shin at hiniling kay Chairman Cha na magpakamatay ayon sa mga patakaran. Ngunit tumanggi si Chairman Cha at sinabing siya ang panuntunan. Walang awa, pinatay niya si Mr. Shin, na iwan ang lahat ng tao sa kwarto sa lubos na katahimikan. Kasabay nito, tila pinatay ni Boksun si Min-hee matapos malaman na papatayin siya ni Chairman Cha. Pagkatapos ay hinamon ni Boksun si Chairman Cha sa isang duel at binigyan siya ng panulat na ginamit niya para patayin si Min-hee. Tinanggap ni Chairman Cha ang hamon at lahat ng miyembrong nakakaalam tungkol dito ay nabigla na si Boksun ay naglakas loob na gawin iyon. Sa gabi bago siya umalis, naglaan si Boksun ng oras para maghapunan kasama ang kanyang anak, at pagkatapos ay pumunta siya sa opisina para makipag-usap kay Chairman Cha. Pagdating niya, pinaulanan siya ng mga bala ni Chairman Cha, ngunit bigla siyang umupo at niyaya itong makipag-inuman sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, hinulaan ni Boksun ang mangyayari at nakita niyang matatalo siya. Pagkatapos ay muling hinulaan ni Boksun ang laban, ngunit pagkatapos ng 12 ng mga hula, sa wakas ay napagtanto niya na walang kahinaan si Chairman Cha. Tila iisa lang ang kahinaan niya, iyon ay ang kanyang sarili. Sa totoo lang, mahal na mahal ni Chairman Cha si Boksun kaya hindi niya ito kayang patayin. Matapos malaman ng tungkol dito, ginamit ni Boksun ng samurai at nagawa niyang patayin si Chairman Cha. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ni Jae-young ang insidente nang dumating ang mga tauhan ni Chairman Cha sa bahay at ipinakita ang CCTV footage. Natarante si Boksun nang malaman niyang nasaksihan ni Jae-young ang kanyang pagpatay kay Chairman Cha. Siya ay nagmamadaling umuwi upang makita ang kanyang anak at pagdating niya sa bahay, nakita ni Boksun na natutulog pa si Jae-young, ngunit nang isasara na niya ang pinto, nagising si Jae-young at dumiretso sa kanya at pinuri siya sa kanyang pagsusumikap.
Mas lalo pang nakonsensya si Boksun nang makita kung paano kumilos ang kanyang anak. Dito na magwawakas ang atin palabas, sana ay nagustuhan ninyo, marami pong salamat.